Purihin ang Panginoon. Magandang araw muli sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo po ay muling magpapasimula sa panibagong serye ng ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. At bago po tayo magpatuloy, just to set the atmosphere, we have requested Sister Faith and Sister Micah to sing us a song composed by the Third Exodus, which has been a blessing and may it be a blessing to you also ngayong gabi. And now, let me give Sister Faith and Sister Micah. Amen. Praise the Lord sa napakagandang awitin. I trust it has been a blessing to you. At ngayon ay magpasimula po tayo ng pagbasa ng kasulatan. If you can join me in reading the scriptures. Dito po tayo sa chapter 17 sa 1 Kings. Let me read from verse 12 hanggang 16 po ay babasahin natin. Sabi sa verse 12, "And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse, and behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first,
and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. Ito po ang mga salita ng ating Panginoon. Tayong lahat ay lumapit sa Kanya sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, lumalapit po kami sa iyo minsan pa sa gabing ito. Pinagkakatiwala namin ang ilang sandali ng pagbubulay sa iyong salita. At Panginoon, buksan mo ang aming mga kaisipan, aming mga puso, samantalang yung lingkod ay nagbubukan ng bibig sa mga bagay na nais mo lamang na aking sambitin na magiging pagpapala, paalala sa mga bagay, Panginoon, na nais mong gawin namin o bagay na nararapat namin, the way we should conduct ourselves in this condition that we are living in right now. At ang nalalabing sandali ay sa iyo po namin, Panginoon, lubos na ipinagkakatiwala sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Panginoong Hesukristo. Amen. Praise the Lord. God bless you. Isa na namang araw ang ating matatapos ngayong gabi at sarap na bago tayo magpahinga physically, bago natin ilatag ang ating katawan sa higaan ngayong gabi ay meron po tayong salitang babaunin mula sa ating Panginoon. Well, ito pong bahaging ito ng kasulatan ay hindi na bago sa atin. Madalas po nating mabasa ito. Marahil marami tayong mga pangangaral na naririnig. Pero sa mga ganitong mga pagkakataon na kinalalagyan po natin ngayon ay nananariwa yung salita ng Diyos at maliban sa ito'y nananariwa, nabubuhay po, nabubuhay yung salita ng Diyos at tila bagay yung mga bagay na dating parang ikinukwento lang sa atin, na ipapangaral sa atin at dahil sa kasalukuyang sitwasyon o kalagayan ay ang pakiramdam natin na ilalagay tayo sa isang eksena at nauulit yung pangyayari at nababago lang yung mga characters. So, merong statement na malimit nating marinig that history repeats itself. Nababago yung mga characters, nababago yung lugar, pero yung eksena ay nagkakaroon ng similarity. At isang bagay lang alam ko, mga kapatid, kung ang Panginoon ay gumawa siya ng isang bagay nung una at sa kaparehong sitwasyon ay magiging gayon din ang ating reaksyon, God is more than able to do the same thing. So itong binasa po natin na isang widow, mag-ina lang sila, mahirap ang buhay nung panahon na yon at pagkatapos ay wala pang ulan, at sa loob ng 3.5 taon, just try to imagine kung gaano kahirap ang sitwasyon na yon. Ngayon nga ay dahil sa pagdating ng salot na ito, which we call the COVID-19, yung coronavirus, na nakaapekto sa maraming mga bansa, kumitil ng maraming mga buhay, at hanggang sa ngayon, ang maraming mga bansa at isang ating bansa na seryosong nag-i-struggle pa rin. So, it's just a different situation, pero ang makikita natin, we are facing a challenge, and this challenge will be instrument for us, a stepping stone that we will be able to use to prove na meron tayong Panginoon na sinasamba at Panginoon na nakakakita ng ating sitwasyon.
at tinitignan niya kung paano tayong magre-react sa mga bagay na ito na ating kinalalagyan. Now look at this situation here. Itong babaeng ito ay napakahirap ng kanilang sitwasyon, napakahirap ng kanilang buhay. Pero ano yung similarity natin? Number one, merong propeta nung panahon na yon. And the prophet's name was Elijah. No? So, sa kanilang kalagayan, dun sa sitwasyon, tinan natin, it seems like the woman was in a condition where she was hopeless. Pero yung nalalabing bagay na hawak ng babaeng ito, no? Ang sabi niya, meron na lamang handful, no? Kakaunting harina o pagkain na natitira doon sa kanilang sisidlan at konting langis, lahat konti na lang, no? Last na 'yon, no? At kaya nga nung dumating ang propeta na si Elias, so we have to understand na itong babaeng ito, tinanggap niya yung lingkod ng Diyos. And that's a good sign sa isang tao, sino man siya. When a servant of God comes, tinanggap niya yung propeta, tinanggap niya din yung salita ng propeta. At nandoon sa kanilang tahanan, although he was a stranger, si Elijah isang estranghero kay doon sa widow na ito, mga kapatid. Pero tingnan natin ang reaksyon niya, kung paanong nagtiwala siya na ito ay lingkod ng ating Panginoon. And sa verse 13, nung sabihin ng babae, wala nang lalalabi sa amin, at ngayon meron akong 2 piraso ng kahoy, no? 2 stick. Sabi niya, 2 stick. At alam niyo, yung 2 stick, pag ikaw ay nagluto, nagko-cross po yan, no? Ganyan yung nangyayari. So yung 2 stick na yon ay simbolo ng krus. At nandito, sabi niya, ito na lang ang gagawin namin, at pagkatapos gagawin ko ito, kakainin namin itong mag-ina. Pagkatapos nito, last na, wala na, hintay na lang naming mamatay kami. We have nothing left after this. But look at the challenge sa verse 13. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. What a challenge. Na a handful, the last thing na nandoon sa kanilang kamay, at pagkatapos ay meron pang mauuna sa kanila, no, na kailangan nilang pagsilbihan ng babaeng ito. And what a challenge and what a disposition ng widow na ito para ipaglingkod niya yung nalalabi sa kanyang mga kamay. At una sa lahat, mga kapatid, bago tayo lumayo, because we're going to approach this subject both on the natural, on the spiritual side, no? So sa natural, yung harina na hawak niya o natitira doon sa kanyang sisidlan at saka yung nalalabing langis, mga kapatid, habang ito ay nasa kamay ng widow na ito na yung huli. Wala na itong kasunod. Pero nung siya ay makinig sa sinabi ng lingkod ng Diyos, huwag kang matakot, anya, gawin mo kung ano yung balak mong gawin, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Ito'y hamon, mga kapatid, no? Sa prinsipyo ng mensaheng ito, that eternal life is living for others. Kahit na anong sirkumstansya, kahit na anong kalagayan, sa napakahirap na sitwasyon, ang babaeng ito ay ginawa pa ring pangalawa ang kanilang sitwasyon at inunan nila, mga kapatid, ang lingkod ng ating Panginoon. Now, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord, God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth.
So bago sinabi ng lingkod ng Diyos na hindi ka mauubusan, no? Challenge niya muna yung babae. At sa verse 15, and she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. Amen. Now, sabi ng propeta, mga kapatid, alam nyo, hindi tayo hahatulan sa kung anong sirkumstansya ang nasa ating paligid. But we will be judged according to the reaction that we do sa sirkumstansyang kinalalagyan natin. So, ang sirkumstansya nila, mahirap ang kalagayan nila. Walang ibang kumakalinga sila sa kanila. Walang barangay, walang mayor, walang presidente na nakakakita sa sitwasyon ng mag-inang ito, mga kapatid. Pero ngayong gabi, tignan natin na bagamat walang mayor, walang barangay captain, walang presidente, mga kapatid, merong Diyos na nakakakita sa babaeng ito na ang Panginoon, inutusan niya ang kanyang lingkod upang puntahan specifically ang babaeng ito. There is a widow doon sa Sarephat at siya ang maglilingkod sa iyo and she will receive you, mga kapatid. So, isipin natin na ang babaeng ito, siya ay tipo ng bride, mga kapatid. Tipo din siya ng isang individual naman na nanampalataya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, walang nakakakita sa sitwasyon natin, walang nakakapansin sa kalagayan natin. Sa talatang ito, ito'y katunayan, mga kapatid, na sa napakalawak na lugar, sa napakalaking populasyon nung panahon na yon, merong isang widow kasama ang kanyang anak na nakita ng ating Panginoon. How much more you tonight, mga kapatid, no? Na gayon din na tayo ay nakikita ng ating Panginoon sa ating kinalalagyan. Now, so, ang pamagat ng ating mensahe is the principle of multiplication. Principle. So, tayong lahat, tayo mayroong mga prinsipyo na sinusundan, no? At there is a process of multiplication. At ito ay isang prinsipyo na galing ito sa ating Panginoon. Now, another example, no, we can look at, mamaya babalikan po natin itong widow woman. Now, let's just look at some other scriptures to prove you my point. Now, sabi dito sa John chapter 6, 9 to 13, there is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? And Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes, as much as they would. So anong sitwasyon? Pagkatapos mangaral ng ating Panginoon, yung mga tao ay nasiyahan sila, napakaganda ng mga salitang narinig nila mula sa ating Panginoon, mga kapatid. Ngayon, uuwi na sila, tapos na ang gawain, sabi ng Panginoon, sandali, wag niyo muna silang pauwiin, pakainin muna natin sila, no? Dahil yung iba sa kanila ay malayo pa ang uuwian nila, o baka yung iba mahaharang pa sa daan ng mga pulis dahil merong curfew at lahat na. Pero sabi ng mga alagad, Panginoon, wala nga tayong sapat para ipakain sa kanila. So yung mga disciples ay nagkaroon sila ng agam-agam paanong tutuparin yung sinabi ng Panginoon na sila'y pakainin. It looks like they were not ready sa tingin ng mga alagad. Hindi tayo handa para pakainin sila. Hindi tayo nakapag-ipon. Hindi nga tayo nagpas ng offering. So, paano natin silang pakakainin, Panginoon? Pero sabi ng Panginoon, no? Ang Panginoon ang nagsalita. Now watch this. When the Lord speaks, He has a reason to say that. Sabi niya, papakainin natin sila. Amen? Hindi natin dapat questionin ang Panginoon dahil pag sinabi niya, meron siyang resources because He is the source of everything. Now, so ngayon,
Sabi ng Panginoon, sabi ng isa sa mga alagad, "Now there is a lad here which had 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many?" Hindi po ito magkakasya, Panginoon. At ang Panginoon, sabi niya, Jesus said, "Make the men sit down." Now there was much grass in the place. Hindi naman sila pakakainin siguro ng damo ng Panginoon. So the men sat down in number about 5,000. So paano mong hahatiin yung 5 tinapay at pagkatapos 2 isda sa 5,000, no? Na mga kalalakihan. Paano yung mga babae? Paano yung mga bata? And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. Now this is the principle. Okay? At itong principle na ito ay siya ring principle na in-apply ni Elijah dun sa widow. At ngayon ang Panginoon, sabi niya, hawak yun ng bata, no? So habang hawak ito ng bata, ang tingin ng mga alagad, paano magkakasya yun, no? Kasi nandoon pa sa kamay ng bata. Pero nung ito'y nasa kamay na ng ating Panginoon, it is another story. So, sa verse 11, and Jesus took the loaves. Buti na lang hindi maramot yung bata. Kaya pala sabi ng kasulatan, maliban, no, na kayo'y maging katulad ng mga bata, itong batang ito, mga kapatid, ito yung example. Hindi siya maramot doon sa hawak niya. Pumunta nga siya doon, ready siya. Isipin nyo, bata ito, ready siya na dumalo ng gawain, no? Hindi siya magiging pabigat doon sa gawain. Pero mga kapatid, all things work together for good. At ngayon, yung isipin mo, bata, kukuhanan mo ng tinapay. Parang ang lupit naman ata ni Lord, no? Pero anong principle? Kailangan mapasa kamay ng Panginoon. At dahil nasa kamay na ng Panginoon, the next thing that have happened, and Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he blessed it. He distributed to the disciples. And the disciples to them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. So kumain sila as much as they would. And you know the rest of the story, mga kapatid. Sa ibang bahagi ng kwentong ito, kung itutuloy natin yung pagbasa, though we don't have so much time for this, ang nangyari po, mga kapatid, hindi pa nila naubos. Hindi nila nasimot yung tinapay, mga kapatid. Bakit? Habang nung ito'y i-bless ng Panginoon, mga kapatid, at pagkatapos ay ipasa dun sa mga disciples, at ngayon ay i-distribute naman ng mga disciples, hindi po natatapos, hindi nauubos. Pag pinilas nila yung tinapay, tumutubo. Di ba? Pag in-slice nila yung isda, mga kapatid, hindi nila alam kung panangyari. But what have happened was, it passed through the hand of the Lord. So I believe that is the principle, mga kapatid, na kailangan nating makita sa sitwasyon na ito. And this is the very principle. It has been done in the Old Testament. It has been done in the New Testament. God will do the same thing in this hour. Kung ang lahat ng mga bagay, mga kapatid, ay ipagkakatiwala natin sa ating Panginoon, and we're willing to entrust everything that we have, we're going to entrust Him. Mga kapatid, God can do things more than what we can do. Gaano karami ang mapapakain kung ito'y nasa ating kamay lang at tayo ang magtitiwala. Pero pagkatiwala natin sa ating Panginoon. Now, going back, that is on the natural side. But let's move to the spiritual side, mga kapatid, bago natin balikan yung bagay na yan. Sabi sa John chapter 12, verse 24, Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. Now, the Lord is the seed, no? At siya yung original seed. At kailangan na siya na isang original seed, siya yung butil ng trigo, at siya yung nahulog sa lupa, siya ay namatay, at nung siya ay namatay, mga kapatid, anong nangyari? Yung kanyang espiritu ay kumawala sa kanya, at ito'y nabahagi,
at siya ay namunga ng marami. So katulad ng binhi, ito'y tumubo. At ito ay katipo, mga kapatid, siya yung original seed. At ngayon sa dulo, mga kapatid, during the harvest time, namunga ng marami, nagmultiply. Yung one seed ay nagmultiply. Yung one body ay nagmultiply, mga kapatid, to a many-membered body. And that is the bride today, mga kapatid. So, God's commission from the beginning is to go and multiply. God is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Amen? Sa panahon ng si Adan, mga kapatid, in the Old Testament, anong sabi ng Panginoon sa kanila? Amen? Go and replenish the earth. No? Go and multiply and replenish the earth. Ito yung prinsipyo ng Panginoon kasi gusto niya ma-express yung kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga anak. In many sons and daughters of God, God wants to reflect Himself, mga kapatid. So, sa una pa lang, kaya niya nilikha si Adan ay upang dumami, upang lumaganap ang mga anak ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. But Adam failed. Di ba? May nangyari. Now, pagdating ng bagong tipan, sa Matthew chapter 28. Ano ang challenge ng Panginoon sa mga alagad? The same thing. Amen. Go into all the worlds. Multiplication yan, di ba? And make disciples. So, ito ay prinsipyo hanggang sa ngayon, mga kapatid. Ito ang prinsipyo na nais ng ating Panginoon, na tayo ay dumami, tayo ay magmultiply. Amen? Kaya itong nangyayari sa atin ngayon, we are within our family, nasa ating mga tahanan tayo, mga kapatid, para lang tayong nag-incubate at nag-iipon tayo ng lakas, ng puwersa, mga kapatid. And after this, we will go and multiply. Now, going back to the natural side, mga kapatid, now this same principle of multiplication has been discovered by the wrong people. At ang prophet ay nagsabi siya, mga kapatid, doon sa invasion of the United States, no, na pinangaral niya. Now, we're living in the shadows of time. It could happen anytime. Tandaan niyo it was mentioned in 1954 at ngayon po ay 2020 na, no? So, about 70 years na nakita ito ng prophet. Sabi niya, we're living in the shadows of the time. It could happen anytime. Nasabi niya, mangyayari ito anytime. At ito yung katuparan, mga kapatid, no? When we see the times come for things to take place, the very wickedness of the enemy, the very powers, we look of these snowstorms, no? And everything happening, all these pestilences, all different things that all caused by these interruptions of firing these bombs and things. They're getting things all mixed up here, and they're messing around in God's big laboratory to fulfill His Word. So ano sinasabi natin dito? Bago pa ito mangyari, nakita na ito ng propeta na ang sabi niya, merong mga tao na napasok nila ang laboratorio ng Diyos at sila ay gagawaan niya, mangyayari ito at ito'y nangyayari na ngayon, makakagawa sila, no? Mapapakialaman nila. We look of these snowstorms, no? Yung mga tila ba iniisip natin na dating natural calamities, natural storms. Mga kapatid, nakita na pala ito ng prophet, no? Na mangyayari ito dahil may mga tao na mapapasok nila ang laboratorio ng Diyos on the natural side, on the natural aspects, and they will see these things. At gagawa sila at now we're living in the fulfillment of this prophecy. And they're messing around in God's big laboratory to fulfill His Word. Now, it's going to happen. 70 years ago, it was fulfilled. It's going to happen. And now, it is happening. Ano nangyayari? Diba? Nakakagawa sila ng hindi naman sila pwedeng gumawa ng virus mga kapatid kundi napasok nila, nahuhuli nila, nakukuha nila, no? At pagkatapos nagagawa nila ng paraan at ito ay, ang sinasabi ko mga kapatid, maling mga kamay ito na nakadiskubre ng mga natural na bagay
at maling mga kamay, kaya ang ginagawa nila, pumipinsala sila. Now, just like a virus. Now, what is a virus? Now, a virus is an infective agent that typically consists of a nucleic acid molecule in a protein coat. It's too small to be seen by light microscopy and is able to multiply only within the living cells of a host. At kung nabasa ninyo, narinig ninyo ang mensahe about demonology, you will better understand, no, na ang mga bagay nito, ang mga spirits, yung mga tormentor, they can enter into some dead cells, no? At pagkatapos ay makakagawa sila sa pamamagitan nito ng mga karamdaman. Ito yung mga bagay na nangyayari po sa ating panahon ngayon. Men who have entered, men who have discovered, but the thing is, they are the wrong hands. And instead of doing it, using it for the right, amen, yung principle na ito ay nagagamit nila to destroy. Pangalawa, ganun din sa mga mechanicals, no? A piece of code, sa mga computer naman to, no? Which is capable of copying itself and typically has a detrimental effect such as corrupting the system or destroying the data. So pareho sa natural, no? Sa mga technicals, sa mga computers, ganun din yung prinsipyo na nakukuha nila. Gumagawa sila ng mga virus para pinsalain, sirain yung mga system at pagkatapos nito ay na magda-down, gagawa sila ng problema, no? So ganun din sa mga karamdaman na nangyari ngayon, which is called virus, yung coronavirus, mga kapatid. On one side, mga kapatid, yan po ay may katotohanan, no, na ito ay isang bagay na men have done this. It's a biological warfare because somebody or men have crept in. They discovered, they were able to access God's laboratory, but they were the wrong hands. And so they will destroy. Now, sa natural at ngayon sa mga spiritual, kaya kung paanong nagmumultiply yung mga sakit ngayon at on one end, mga kapatid, kailangan natin ng antivirus. Kaya nga, ano nga ang antivirus natin ngayon, no? We call it Christ, no? Yan yung ating antivirus ngayon. Yun yung ating spiritual, powerful vitamin C para yung virus na ito ay hindi tumalab at hindi makaapekto sa mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Of course, at times it will affect, but it will not go into the realm of our soul, mga kapatid. So ano yung mga scriptural proofs on the natural side? Paano naman mag-multiply on the spiritual level? Ang ating Panginoon, being the original seed, He had produced 12 disciples. Diba, multiplication yon? Ating Panginoon, nag-multiply siya into the 12 disciples, no? Pero may isa doon, virus. Pero alam natin, 12 pa rin sila dahil yung isa sa kanila ay pinalitan po yan ni Paul, no? So, from the 12 disciples, it has produced, no, ang ating Panginoon, it has produced 12 disciples. And the 12 disciples produced, no, by the life that they had produced 120 in the upper room. Multiplication. Because the Word of God fell into the right hands. The Word of God, Jesus Christ being the Word, amen, He was able to reproduce Himself sa pamamagitan ng 12. And these 12 disciples, removing Judas and filling in Paul inside, mga kapatid, these are the right hands, at ito, mga kapatid, it has produced another 120. They were the right hands. They were the right people. And out of 12 disciples, it produced 3,000. Sa Acts chapter 2. No? About 3,000 souls were being baptized in the name of the Lord Jesus Christ. And later on, 3,000, there is another 5,000 that have went on, no? Sa Acts 8 or 10 na it has been mentioned. Individual. The woman at the well sa John chapter 4. Makasalanan siya.
But he was the right hand. He was the right body na dapuan ng salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos ay dumating sa babaeng ito. And because she was the right person, hindi pumunta ang Panginoon doon sa mga templo, hindi siya pumunta doon sa mga sinagoga, hindi siya pumunta doon sa mga edukado, pumunta siya sa isang babaeng itinuring ng buong bayan na makasalanan. Pinandidirihan, mga kapatid. Parang meron siyang virus na taglay. Pero ang Panginoon, merong bagay na nakita sa kanya. Sa loob ng babaeng ito ay merong isang predestinadong binhi, mga kapatid, at nilabitan siya ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon, siya ang salita ng Diyos. And when the word approached, mga kapatid, this is the real antivirus. Ano nangyari, mga kapatid? Na ang babaeng ito punong-puno ng mga virus, ng sanlibutan, ng kasalanan, ng napakaraming mga naka-anim na lalaki na siya sa buong buhay niya, mga kapatid. And all these men put in a spiritual virus in this woman. But the word of God, being the antivirus, came into her. At anong nangyari, mga kapatid? Tinanggap niya, and that changed everything. And out of this woman, ano nangyari sa babaeng ito? Pumunta siya doon sa bayan. Yung bayan na dating nandidiri sa kanya, yung mga taong dating ayaw siyang kausapin man lang, ay ngayon ang babaeng ito, iniwan niya yung kanyang tapayan doon sa balon at pumunta siya at nagpatotoo siya. And what this woman produced? The whole city. Multiplication. The whole city went in to Christ and met the Lord Jesus Christ at napatunayan nila, mga kapatid, amen, na ang ating Panginoon is the real Christ, and out of a former sinful prostitute woman, an ill-famed woman, nang tanggapin niya ang tunay na antivirus, and not only on the physical aspect, amen, but the spiritual antivirus, mga kapatid, it has changed. Amen. Lahat ng mga kasalanan na nandoon sa kanya ay nagsitakbo. Lahat ng mga spiritong kumukulapol sa kanya, all her life, mga kapatid, ay nagsitakas lahat dahil sa lakas ng puwersang ito na nandudumapo sa kanya. And she testified, in the whole city, amen, received the Lord also. It changed. It has multiplied. Abraham, just one seed, just one man, mga kapatid. Si Abraham produced sons and daughters. Gaano karami? Gaano karami yung mga buhangin doon sa dalampasigan? Gaano karami yung mga bituin doon sa kalangitan? Abraham, mga kapatid, the father of faith, produced sons and daughters out of it, mga kapatid, sapagkat siya ay ang tamang katawan, ang tamang kamay, and that was able, mga kapatid. And so I wonder tonight na ang salita ng Panginoon na dumating sa atin, if we will be able to handle it right, mga kapatid, ayon sa sakdal na kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, we can multiply, we can reproduce Christ, amen, out of us, out of our own life. Amen? Now, going back, mga kapatid, dito sa 1 Kings, as we close in few minutes. Sabi dito sa verse 14, verse 12 muna, and she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse, and behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. Anong pinapakita sa atin ng babaeng ito? Ang babaeng ito, mga kapatid, andun na siya sa dulo. At ngayon, try to imagine she was looking at her son, sickly, and just a handful of meal and a little cruse of oil. Last. Sabi niya, pagkatapos nito, mamamatay na kami. Katulad din natin, at one point, we will come to a certain area of our lives. Ang babaeng ito, ginugol niya yung lahat ng buhay niya, lakas niya, mga kapatid. At doon sa dulo, sila lang mag-ina. At wala na rin silang kinabukasan. The same thing with us. We have done everything.
Binubigay natin yung lahat ng buhay natin. Ginagawa natin ang lahat. But look at the situation where we are right now. We realize that we will come to a point, sasabihin natin, last na. In this great time and age, maitutulak tayo sa isang sitwasyon. God allowed this to happen. I am getting excited, mga kapatid, without even a single touch of fear. Kung loloobin ng Panginoon, aabot tayo sa dulo na ang lahat ng resources matatapos na. I'm looking forward for that day where God will prove na kaya niyang ulitin ang sitwasyon na ito. But that will only happen if we can entrust everything into Him. So, maraming mga ministro, when they look at these scriptures, they can only preach this part of the scripture about tithes and offerings. But I can go beyond that. Dahil ang nakikita ko dito, mga kapatid, ay yung buhay natin. Gaano karami ang taglay natin ngayon? Marahil ang mga tao, magandang bahay nila, marami silang sasakyan. Successful ang kanilang mga businesses. Pero lahat ng tao, ngayon, walang senador, walang artista, walang sikat na atleta, walang malakas, walang mahina, walang bata, walang matanda. Pwedeng dapuan ng bagay na ito. Now, all the people in the whole world realize that we only have one life. And this one life that is so dear to us can go anytime. We have no control over it. But as I look into it, there is hope if we have faith in God. Na ang buhay na ito, pag tayo ang may hawak, tandaan nyo, pag tayo ang may hawak ng buhay na ito, sabihin natin, maghahanap buhay ako, ibubusong lahat ng energy ko, lahat ng nalalaman ko, para nang sa ganoon ma-preserve ang buhay na ito. Who is able to preserve his or her own life out of everything that we have, out of everything that we can do? No one. Pero kung itong buhay na ito na napaka-dear sa atin, this is only one life. And as long as we hold it, sabi ng scripture, yung mga nagnanais na i-preserve, na ingatan ang buhay nila, sila yung nawawalan. Pero yung nagnanais na mawalan, sila ang magkakamit ng buhay na walang hanggan. And this is one thing that I would like to leave to each and every one of you tonight. Pinatunayan ng ating Panginoon ngayon na siya ang absolute. Siya ang may control sa lahat. At kung magagawa natin na ngayon ay lubos natin ipagkatiwala sa Kanya, iabot natin ang ating buhay na ito sa ating Panginoon at aminin natin na kung tayo ang mga magkokontrol nito, will be the last. And after this, what else? Pero kung siyang may hawak ng buhay natin, siya may hawak ng buhay natin, yung kamay niya ang may hawak sa buhay natin, it can go further because we have eternal life. One single life, one temporary life that we have right now will end if we take full control of it. But when we entrust this single life into the hand of Him who is eternal, it can produce, mga kapatid, eternal life in us. There is one rich man in the Bible, very familiar sa atin. Mga kapatid, mayaman siya, nasa kanya ang lahat ng mga bagay. Pero wala siyang katiyakan sa buhay na walang hanggan. And God challenged him. The Lord challenged him. And he failed to stand in front of that challenge. He asked the right question. He heard the right answer. But he failed to react correctly. Salamat sa Panginoon na naging tama ang reaksyon natin na makinig ng Kanyang salita at ipagkatiwala natin ang buhay na ito. Remember this thing,
Eternal life is living for others. Yung babaeng yon, kung sarili lang niya ang inuna niya at sasabihin niya, ano ka, dayo ka lang, ganda-ganda ng katawan mo, pupunta ka dito, tapos bibigay ko sa iyo yung last na buhay namin. Mga kapatid, ang babaeng yon, hindi niya tinignan ang sarili niyang buhay. Once again, the scripture became alive. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon ngayong gabi, and may the principle of multiplication dwell in your life, and may we put all our trust upon Him. Hindi natin kayang ingatan ang buhay na ito, whatever we can do. Amen. There is a limitation to that. But when God holds our life, that is eternal. God bless you. Magandang gabi po sa inyong lahat. At bago tayo magwakas ng lubusan ngayong gabi, nais nating basahin ang ilang mga panalangin. At una sa ating listahan, Sister Valen once again requested prayer. Amen. Nakarating po sa ating balita. Amen. Last time ay pinag-pray natin sina Pastor Roy Cabildo, of course, Brother Morris was also mentioned, and Brother Brian. Amen. We have heard, mga kapatid, receive a good news na sila po ay maayos na. Purihin ang ating Panginoon. Amen. God answers prayer. From Sister Madeline sa Isabela, amen. Prayer for Brother Reynan. Nasa ospital po sila at humihiling din sila ng kagalingan at makalabas na sila ng mabilis doon sa ospital. From Sister Senny, praying for Sister Flor Matias na magtuloy-tuloy na ang pakikinig sa COD. God bless you, Sister Flor. I trust the Lord that this little program ay maging pagpapala po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Amen. At sa maliit na paraan po na ito ay magkaroon po tayo ng ugnayan. Amen. So si Brother Edison, sama din natin siya sa prayer, ang proteksyon ng kanyang pinsan, Christine Magalit ay naka-assign po ito, no? So sa sinatawag nila swabbing, ito po yung nag-check ng mga PUIs, PUMs, amen. Of course, exposed din sila. Sama natin sila sa prayer. And the rest of the frontliners, amen. From Sister Joanne, update po sa pinsan ko, sabi niya, nakauwi na po sila. Sa bahay na daw po nagpapalakas. Salamat, Pastor, at sa sama-samang pagdarasal. Salamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Napakaraming mga panalangin ang tinutugon ng Diyos, mga kapatid. Once again, God is proving that He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Let's all bow our heads in prayer. Dear Heavenly Father, narinig mo po, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na pinaabot ng aming mga kapatiran. Lord, salamat sa mga katugunan ng mga panalangin, kagalingan sa mga karamdaman na nasambit namin sa munting palatuntunan na ito. At ngayon ay nakarinig kami ng mabubuting balita, Panginoon, na sila pinagaling mo na. Amen. And what a mighty God we serve, Lord. Amen. At ang iba pang mga nabanggit na panalangin na Lord God, na ito din naman, Panginoon, as you have heard. Amen. Bago pa namin ito sambitin, ito ay nalalaman mo na, and the answer is just right there around the corner. And so God, this evening, amen, take all the glory as we receive all these blessings from you. Amen. Nawa, Panginoon, katulad ng aming narinig, matuto kami, Panginoon, ng aming buhay ay lubos naming ipagkatiwala sa iyo, Ama. At dahil merong limitasyon, anumang bagay na gawin namin sa aming mga sarili, Lord, ay meron itong limitasyon. But Lord God, may we Lord learn that through your Holy Spirit, may that principle of multiplication be applied in our own lives, Lord. Na kami man ay maka-impluensya, kami man ay makahawa, Panginoon, sa mabuting paraan. Na ang mga tao, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay na namamalas nila sa amin, Lord, ay gumawa ito ng impluensya, Lord Jesus. And we're not actually reproducing ourselves, but we are reproducing your life through us. Lord God, we thank you as we give you all the glory once again in Jesus Christ's wonderful name. Amen and amen.
Amen. God bless you. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon hanggang sa muli. Amen.